Acts chapter 8 verse 18. And when Simon saw that through laying on the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money. Verse 19 saying, give me also this power that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Alam mo ba yung salitang simony or simony? Ito isang termino na tumutukoy sa pagbili o pagbebenta ng mga banal na bagay, posisyon, bendisyon o sakramento ng simbahan. Ang terminong ito ang sa isang karakter sa Bible sa Book of Acts chapter verse 8 verse 9 to 25 na si Simon Magus or Simon the Sorcerer, isang bantog at kinakahangaan ng mga tao sa Samaria dahil sa mahikang ginagawa nito. Isa siya sa mga naniniwala sa pangangaral ni Philip na siya din namang nabautismuhan. Dahil sa pagkahanga ni Simon sa mga nagagawang milagro ni na Pedro at ni Felipe, lalo na sa pagpatong nila ng kamay sa mga taong lubos na nananampalataya sa Panginoong Hesus, bumababa po yung banal na espiritu dun po sa mga tumatanggap sa Panginoong Hesus. Kaya nang makita ni Simon ang kakaibang pangyayaring ito, inalok ni Simon yung mga apostol ng salapi kapalit ng kapangyarihan na sino man yung papatungan niya ng kamay, maigagawad din niya yung banal na espiritu sa mga taong ito. Ngunit sa kasawiang palad, siya po ay napagalitan nung nasabihan ni Pedro. Nasabi niya, kasama nitong kanyang salapi ay mapaparusahan siya. Dahil sa pag-aakala niyang ang kaloob ng Diyos ay pwedeng bili ng pera. At kailanman hindi po lubusang naiintindihan ni Simon yung kanyang pagsama at yung puso niya hindi tama sa paningin ng Diyos. Sinabihan pa nga ni Pedro si Simon na magsisi siya sa kanyang kasamaan at manalangin sa Diyos upang ang kanyang katampalasang laman ng kanyang puso ay mapatawad. Sa takot ni Simon, hiniling nito kay Pedro at kay Felipe na ipanalangin daw siya na wag mangyari yung ganitong klaseng parusa mula sa Diyos. Ngayon, ano nga bang kahalagahan nitong kwento sa ating buhay? Hindi lahat po ng mukhang sumusunod at nabautismuhan totoong ligtas. Dahil hindi lahat ng tao may tamang motibo. Bakit sila sumusunod sa Panginoon? Tulad ni Simon, sumunod at nagpabautismo rin naman siya sa mga apostol. Ngunit, hindi para maging kamanggagawa at sundin yung utos ng Diyos o yung turo ng Panginoong Hesus, kundi upang matutunan at madagdagan yung kanyang kaalaman sa mahika dahil mas magagandang mahika ang kanyang may papakita, mas maraming salapi at katanyagan yung kanyang magagawa. Kaparehas po natin sa panahon po ngayon, tinitingnan natin ang simbahan o maging mga bagay na anyong banal tulad po ng krus, kwintas, bracelet, panyo, pamaypay, langis at kung ano-ano pang bagay na para bang tinatawag nating anting-anting o pampaswerte. Ang totoong pagsunod sa Panginoon ay hindi para pakinabangan natin ito para sa sarili nating atikain. Maraming mga tao ang ginagawang financial investment ang Panginoon. May ibang mag-aalay ng kanilang mga salapi sa pag-iisip na ibabalik daw yung kanilang perang ilalabas ng siksik, liglig at umaapaw. Mahalaga na maintindihan natin na ang totoong pagsunod sa Panginoon ay lubusang pagbabago mula sa pagsisisi sa kanyang kasalanan at pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus na tayo kanyang niligtas na mula sa kapahamakan sa impyerno. Siguro masasabi pa nating totoo yung pagbabago ni Simon kung binago niya po yung kanyang larangan ng pamumuhay mula sa panlilinlang ng mga tao gamit ang kanyang mahika at sumunod sa mga apostol, o sa panahon natin ngayon, baguhin natin yung estilo ng ating pamumuhay papunta sa marangal na kabuhayan, pagtigil sa bisyo o maraming kaisipan, salita at sa mga gawi. Si Simon ay buhay na patotoo na hindi lahat po ng naghahayag ng kanilang pananampalataya magiging tama na sa paningin po ng Diyos. Kahit sino ay kayang magpanggap na mabait, magpanggap na may malasakit, pero lagi nating aalalahanin, nakikita po ng Diyos yung totoong laman ng ating puso. And I hope may natutunan po tayo sa kwento po ni Simon Magus or Simon the Sorcerer. Purihin po natin ang Panginoong Hesus, gawin po nating viral ang salita ng Diyos sa social media.